At kumusta mga ka-DIY? At ito, nagbabalik na naman ako dahil sa, busy sa trabaho. Kaya eto ngayon, 2024, start ulit. Ngayon ay, ipapakita ko 'tong ating ano, itong ating, recommended ko na ano, na SCC. Ito yung pinaka-ano, ito yung, model na puwede na siya sa 12 volts hanggang 48 volts. Meron kasi yung ibang model na 12 volts tsaka 24 volts lang, pero ito, ayan makikita naman, nakasulat na mismo dito yung ano, yung model niya. Ayan, makikita niyo yung 100 volts na 20 amperes. At, ito yung parang, pang-umpisa kapag magsisimula ka sa Victron. Ito na yung, recommended kong, model, para dun sa mga small setup hanggang sa umabot sa dun sa 48 volts na setup. At, eto yung, papakita ko yung mga features nito para makita ninyo yung ano, 'yan. Bale 'yan yung ang, nakalagay dito ay ultra fast maximum power point, 'yun yung MPPT. At iba rin yung ano, iba din yung, PWM. Meron din ako nakitang Victron na PWM. 'Yun ay pang maliliit lang na setup. Hindi kagaya nitong, MPPT na connection nito karamihan series, pero ginagamit ko rin 'tong combination ng series 'tsaka parallel. At, ayan makikita niyo sa may ano niya, features niya. Meron siyang load output at, automatic load disconnect 'pag masyado ng mataas yung current nung load ay, i-o-off niya. Tapos yung, battery life, intelligent battery management. Ibig sabihin yung pala ay, kahit anong klaseng o type ng battery. Puwede yung gel type, yung, lead acid, lithium ion at saka yung mga bago ngayon yung LiFeO4 na ano, na battery. At, ito na rin ay programmable battery na rin yung, algorithm niya. Ibig sabihin na ise-set mo yung, float charge voltage. Tapos, day-night timing yung sa light option, dimming option, ito yung sa load. Puwede mo siyang kabitan ng, 12 volts na ilaw, depende dun sa ano, battery voltage mo. At, meron siyang internal sensor, temperature sensor at saka yung, Bluetooth smart built-in, kaya hindi mo na kailangang mag-connect pa ng, dongle. Nakalagay naman diyan, dongle not needed. At, ito yun namang, yung sa technical data naman, ito naman yung, ayan kung nakikita ninyo, ilapit natin. Yun yung sa technical data niya. At, kung medyo malabo yan, bale yan nakalagay diyan yung, battery. Medyo medyo malabo siya 'no. Ayan, nakalagay diyan yung sa battery voltage niya, 12 volts hanggang 48 volts. Kapag sa current naman maximum niya ay 20 amperes. Tapos yung para sa 12 volts, ang nominal PV niya ay, 290 watts. Puwede itong 300 watts na naka-series na 100 watts. Na-try ko na 'yan. Talagang ang binibigay lang niya 290 watts lang. Pero kung nakaset ka sa 24 volts, ang puwede mong, solar panel na ko-connect ay hanggang 580 watts. At bale, yun yung sa MPPT niya yung sinasabing 100 volts maximum 'yan. Kaya kung kakabitan mo 'to ng, 550 watts na panel, ang alam kong voltage nasa 50 volts kaya pasok pa rin tayo sa VOC o yung open circuit, voltage na tinatawag. Bale 580 watts sa 24 volts na battery at kapag sa 48 volts na battery naman, ay puwede tayong mag-connect ng hanggang 1,160 watts na panel. Kaya okey din ito sa malakiang setup.
Siguro kahit dalawang 550 watts na panel naka-series, kaya niya. Pero depende dun sa VOC. Kaya titignan mo rin yung kung hindi ka lalagpas dun sa 100 volts na VOC. Kaya ayan, ang nakalagay dito maximum PV short circuit 20 amperes. Tapos, may mga charging voltage ng, magmula dun sa absorption hanggang sa float. Kaya yan yung naise-set dun sa parameters niya. At, meron naman dito yung medyo mataas na. Ito naman yung, 150 volts na 35 amperes. At ito hindi naman nakalagay dito, nasa instruction manual na yung technical data. Pero ito meron itong auto ranging din ito. Ibig sabihin 'pag mag-connect ka ng battery, siya na ang automatic magse-select kung ilang volts yung battery mo. Kaya lang dapat ay sapat na charge o karga yung battery mo para ma-detect nitong, SCC na ganito. At pero meron din itong option na 36 volts. Hindi kagaya nito na 12 volts, 48 at saka 24 volts. Ito meron itong 36 volts, kaya lang bihira akong, makakita ng 36 volts na setup. Karamihan diyan 12 volts, 24 at saka 48 volts. At i-compare naman natin pala yung size nitong size ng, maliit at saka nung malaking, SCC natin para makita niyo lang yung dimension nito. Nakikita din naman 'to sa website kung yung technical data nito. Bale ito yung ating, 20 amperes na 100 volts. At meron pala yung connection nito, nakalimutan ko na. Meron ito yung sa battery voltage, kasi yung mga normal na SCC, yung positive at saka negative nila nasa iisang position lang, pero ito may bali-baliktad ito. Kaya kapag magko-connect ka ng ganito, dapat tinitingnan mo yung polarity. Ito makikita mo dito yung sa battery, andito yung positive, tapos negative doon. Yung namang connection ng, ating, panel ay nandito yung negative at saka positive. Tapos yung sa ating load, ito yung, negative, ito naman yung positive. Bale ang nababaligtad lang diyan ay yung connection nung battery natin. At ganito naman 'yan, meron na siyang built-in na, fuse na 20 amperes. May mga reverse polarity protection pala ito, dahil meron yung una kong bili ng ganito. Dahil nasanay nga akong magkabit nung, palaging negative sa left side tas positive. Tas madali kong i-connect. Napagbaliktad ko yung polarity nitong battery. Ang nangyari nung pag-connect ko sa battery ay, pumutok itong fuse na 20 amperes. Kaya akala ko nasira na. Yun palang kagandahan nito, 'pag napagbaliktad mo yung polarity ay, puputok lang itong fuse na 20 amperes. Kaya pinalitan ko lang, ayun gumana na ulit. Kaya ito yung size nitong ating, 20 amperes. At saka, ang akala ko dati nun American brand. Ito pala ay European, bale gawa sa Netherlands. Kikita naman, obvious na sa kulay pa lang, blue at saka orange, kulay ng Netherlands. Ayan, ito yung ating size nung 20 amperes na 100 volts. At ito naman yung sa ating 150 volts na 35 amperes. Ito, medyo malaki na siya. Nasa 1 kilo na mahigit ito. At yan, ang connection lang nito, meron lang itong battery at saka yung sa solar panel. Wala itong load. Nakagaya nito na may load connection. Pwede kang magkabit ng mga LED na bulb. Automatic. Mag-on sa gabi. Kung gusto mo ng kabitan, pwede. Kaya ito yung size ng
dalawang inverter, ating charge controller. Ayan. At, yung connection niya sa ilalim. At, yan nakalagay din naman dito yung kung ilan yung ano, yung battery na pwede nating gamitin. Bali 4 na voltage 'tong ano 'no, 12, 24, 36 at saka 48. 150 volts maximum. Ito naman 100 volts. Ayan, yun ang pagkakaiba ng ating ano, ito pang malaking setup na 'to. 'Pag ginamitan ko 'to ng 48 volts na battery, ay umaabot 'to ng 2,000 watts na, panel ang pwede nating gamitin. Kaya depende dun sa battery voltage natin. At yung susunod na video ay ipapakita ko yung mga parameters niya na ano, nitong ganitong SCC na ano, yung, kung paano ma-adjust yung mga voltage, saka panitan rin yung sa ano, 'pag magko-connect ka ng load para sa mga ilaw. At, yun lang mga ka-DIY at sa susunod na video ulit. Subscribe at maraming salamat.